Okay, sino po rito ang masaya na sa bagay na meron siya at hindi na siya naghahanap ng iba? Meron ba? O lahat po tayo may hinahanap, naghahanap? Dahil para po sa atin, kulang pa rin ang lahat at hindi po sapat. Kulang tayo sa ganito, kulang po tayo sa ganyan, kulang tayo sa lahat po ng bagay. At alam niyo po ba mga kapatid kung bakit po tayo naghahanap? Ang totoo po, dahil wala po tayong kasapatan. Hindi po tayo masaya sa anumang meron tayo, gusto po natin yung mas higit pa. Which is wala naman daw pong masama na tayo mangarap at maghangad. Pero yung katuparan pala ng pangarap natin at hinahanap natin ay nasa sa atin. At yun po ang hindi natin nakikita at hindi natin napapansin. Ayan, yan po ang title natin, Sufficient Grace. Ayon po sa 1 John 4:4. You are of God, little children, and have overcome them because greater is He that is in you than he that is in the world. Sabi po rito, higit yung nasa sa atin kaysa sa nasa san libutan. Amen? Sino ba'y tinutukoy dito na greater is He? Ang atin pong Panginoon. Amen? At kung nasa atin po ang Diyos, higit po ang Diyos sa ating kasapatan. Tama po ba? Hindi po natin inaalis na dumarating po sa buhay po natin na tayo ay nanghihina, napapagod, pinanghihinaan po ng loob. May mga pasanin po tayong hindi madaling dalhin. Mga pagsubok na hindi po natin maiwasan at mga panalangin tila hindi sinasagot. Pero alam niyo po ba mga kapatid na si Paul, si Brother Paul, ay may hiniling po sa Diyos na tanggalin. Pero hindi po inalis ito ng Diyos. Sa halip, ang sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko sa inyo. Kaya nga po, pinamagatan po natin yung ating message, sufficient grace. Saan sapat ang Panginoon? In what area ng buhay po natin? Isa-isahin po natin. Number 1, sapat ang biyaya ng Diyos sa ating kahinaan. 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kilala po ninyo si Paul back then, kapag po sinubaybayan nyo yung ministry niya, alam niyo po ba mga kapatid, anino lang ni Paul, yung shadow. Sino man po na mahagip nun, gumagaling kung ano man ang sakit. Yung panyo na meron si Paul, kapag sino po ang makahawak nun at madampian nun, automatic po, anumang klaseng sakit, gumagaling. Amen. Pero bakit po yung sarili niyang sakit, yung tinatawag po niyang tinik sa laman, hindi po siya tumanggap ng kagalingan? Why? Why? Anino niya gumagaling lahat? Panyo niya gumagaling, pero siya na humiling. Dahil meron siyang nararamdaman, hindi napagbigyan. Why? Yun minsan mga kapatid, ang nangyayari sa atin. Anong ibig ko sabihin? Minsan po, may mga ibinabato sa atin at sinasabi nila, ba't parang pag sa iba, galing mo? Diba? Ginagawa mo yung para sa iba. Pero bakit pagdating sa iyo, hindi mo magawa? Amen? Natutulungan mo ang iba, pero ikaw walang tumutulong. So minsan mga kapatid, hindi po tayo inaalis ng Diyos dun po sa ganong sitwasyon para daw po lalo nating makita yung kahalagahan po niya.
At makita natin ang sarili natin na mas kailangan po natin siya. Amen. Kasi siya lang po ang pwede nating lapitan. At siya lang din po ang pwedeng makatulong po sa atin. At ang madalas po na sagot ng Panginoon, every time na lalapit po tayo sa Kanya, ito po sagot niya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sapat ang biyaya ko sa problema niyo. Sapat ang biyaya ko sa inyong karamdaman. Sapat ang biyaya ko sa inyong kahinaan. At sapat ang biyaya ko sa lahat ng inyong pangangailangan. Amen, mga kapatid. Yun lagi ang nagiging sagot. Pero tayo gusto nating makita yung proof nito na nangyayari sa buhay po natin. Halimbawa, Lord, eto, may hiniling ako, Lord, bigyan mo ng kagalingan. Pero it takes time. Hindi pa natin nakikita yung pong kasagutan ng atin pong hinihiling. At doon po dumarating nga na pinanghihinaan tayo ng loob. Pero meron lagi palang isinasagot ang Diyos. Ang tinitingnan mo lang kasi ay yung bagay na nararamdaman mo. Pero hindi mo tinitingnan yung other side na ibinibigay ko sa buhay mo. Na kaya mo nasusustain yan because ako nagsusustain ng strength mo. Pero ba't hindi ko agad sinasagot yung panalangin mo? Sapagkat sinasabi nga rin, kung kailan mo nararamdaman na meron kang kahinaan, kung meron kang mga ganitong bagay, lalong dun mo ko hinahanap dahil ako'y iyong kailangan. Amen, mga kapatid. So, sapat ang biyaya ng atin pong Panginoon. Amen. Tingnan niyo po sa Hebrew chapter 4, verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon ay kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kailan? Sa panahong. At ang sabi niya rito, giving us the assurance, huwag kayong mag-atubiling lumapit. Hindi naman niya tayo sinasaway. Hindi niya tayo pinipigilan na lumapit sa Kanya, especially kung meron nga tayong pangangailangan. Amen? Ito tanong, huwag kayong mag-atubiling lumapit. Kangino? Kangino? Tingnan niyo kung paano in-address ang Panginoon. Sa trono ng mahabaging Diyos. Amen. Tanong, sinong mahabagin? Ang Diyos. Ito po, sinong mahabagin ang kayang tiisin ang lumalapit sa Kanya na kailangan ng tulong? Kaya nga tinawag kang mahabagin, amen eh. Hindi ka makasirili, hindi ka maramot. Hindi, mga kapatid, hindi ba? Kaya't ang tawag sa iyo ay mahabagin. Iyon po ang ating Diyos. Lagi po nating ilalagay sa isip natin na kapag lalapit tayo sa Panginoon, yung nilalapitan mo, mahabagin. At hindi niya tayo kayang tiisin whatsoever. Pero meron lang po minsan na itinatama at inaayos ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya minsan, yung pong hiling natin ay nadidelay. Hindi agad ibinibigay ng Panginoon at once yung atin pong mga request, not just because He is not capable to do so, pero kaya po niya dinidelay ito, may mga bagay siya na inaayos at pinoproseso sa buhay natin para kung sakali na ibigay niya o i-grant niya yung request mo, nakita ng Diyos na itama at naiayos kung ano man yung dapat na iayos. Amen? It's easy for Him to give everything we want. Napakadali, mga kapatid, may kakayahan ng Panginoon. Pero alam nating lahat yan, na hindi nga lahat ng request natin at once ay ginagrant ng atin pong Panginoon. Amen? So, yun po yung ibinigay sa ating assurance. At doon daw ay kakamta natin ang alin? Yung habag niya at kalinga niya. Kailan? Sa panahon na kailangan natin. Baka ngayon hindi pa natin kailangan. Nasa isip pa lang natin. Okay? Nandun pa tayo sa sinasabing nagsisimula pa lang. Pero pag daw dumating doon sa time na kailangan na natin, hindi tayo pwedeng baliwalain ng Diyos sapagkat ang Diyos na nilapitan natin, Diyos na mahabagin. Amen?
At anuman pong pinagdadaanan natin, mga kapatid, isa lang ang laging sagot ng Diyos, sapat ang aking biyaya. Sufficient grace. 2 Corinthians, once again, balikan natin. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan. Sabi po ni Paul, upang lalo kong madama ang kapangyarihan nino. Ipinagmamalaki pa niya kung ano yung kanyang kahinaan. Masaya pa siya doon sa kanyang pinagdadaanan. Bakit? Para daw lalo niyang madama at mapatunayan sa sarili niya na ang Diyos ang kasapatan niya. Amen. Ibig niyang sabihin, when you are weak, God becomes strong in you. Kapag mahina ka, malakas ang Diyos sa iyo. When you are empty, God fills you. Kapag nauubos ka na, siya ang magpupuno nito. When you cannot, God can. Kapag hindi mo na kaya, kaya ng Diyos. Amen. Kaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. The miracle, read it together, is not always deliverance. The miracle is endurance by grace. Yung pong himala, mga kapatid, ay hindi ho dahil lamang po napalaya tayo kung saan man tayo nakakulong. Gumaling tayo sa anumang ating karamdaman. Okay? Bagamat imposible na tayo ay, we consider that as a miracle. Pero dito, ang tinutukoy dito ay how we endure. That is already a miracle. Bakit? Kung paano mo raw po napagtiisan na sa kabila ng meron tayong mga pasanin sa buhay, may pinagdadaanan, pero on that process, paano mo ito na-survive? Paano mo ito nalagpasan? At para sa Panginoon, yun yung tinatawag niyang miracle. Endurance. Endurance na hindi lamang po naging matatag ka, kundi nandun po yung pagsampalataya na lagi mong iniisip, Lord, alam ko na hindi forever na dadaanan ko ito. May time period lang na mangyayari ito, pero alam ko, isusustain mo rin ako para ma-overcome ko yung bagay na nangyayari ngayon sa buhay ko. Amen? Because the God we serve is a victorious God. Minsan nga ginamit ko ito Ewan ko kung nakalimot na kayo. Pero ulitin ko lang para dun sa iba. Pangit man na gamitin na example, pero meron akong gusto na bigyan dito ng emphasis. Kung kayo ay nagsusugal at ang hawak niyong baraha ay winnable, walang katalo-talo, itataya mo ba ang lahat ng meron ka kasama ang biyanan mo? Winnable walang katalo-talo. Kapatid, kung ikaw ay naglalaro ng sugal, sana hindi na, ikaw ay nakalipas na roon. Itataya mo ba lahat ng meron ka? Sa manunugan, parang mga hipokrito ang mga nakasama kong ngayong umaga. Lahat naman tayo'y nagsugal. Ewan ko kayo, ako'y nagsugal din. Pero kapag alam mong walang talo ang baraha mo, itataya mo ang lahat ng merong ka. Pati pato. Amen. Ito tanong ko. Saan nyo mababasa ng Panginoong Yesus sa anumang laban na talo? Wala. Pinatay siya after third day, nabuhay siyang muli. Hindi siya napigilan ng puntot ng sementeryo kahit tinakpan ito. Now, here is my point. Kung walang talo ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng laban niya, bakit hindi mo maitaya ang buhay mo sa Kanya? Bakit hindi mo kayang magtiwala ng higit? Minsan, may doubt pa tayo. Kaya niya? Sagutin kaya niya? Ibigay kaya niya?
pinagdududahan mo ang isang Diyos na may kakayahan na anumang pong bagay ay kaya niyang ipanalo sa atin pong buhay. Pero ang kailangan lang, manampalataya ka at marunong kang magtiwala. Amen? Wala siyang talo, kapatid, sa anumang laban. At iyan yung ating Diyos na pinananampalatayanan. Amen? Nakuha niyo ang ibig ko sabihin. Kalimutan niyo yung sugal, ha? Wala na yan sa equation. So miracle is not always deliverance. The miracle endurance is endurance by grace. Pangalawa, sapat ang biyaya ng Diyos saan? Sa ating pangangailangan. Kanina, sa ating kahinaan. Ngayon, sa ating pangangailangan. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung kailan ka mahina. Philippians 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi, ibibigay niya ang lahat ng inyong sa pamamagitan nino. And my God shall supply all my needs. Hindi po niya sinabi rito na ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang sinabi niya rito, ang ibibigay ko yung pangangailangan mo. Magkaiba yung pangangailangan mo at iba yung gusto mo. Kasi marami po tayong gusto, but it doesn't mean kailangan mo. Amen? Kung tayo ang masusunod, gusto nga natin ang lahat Pero ang tanong ng Diyos, yung bang ginugusto mo, kailangan mo. Kung hindi mo kailangan, hindi ko ibibigay sa iyo. Bakit? Sapagkat ang promise ko, ang ibibigay ko ay yun lang pangangailangan mo. Amen? So, ano yung wala ka na pangangailangan mo? Name it. At sasabihin ko sa iyo, kung hindi nga kayang ibigay ito ng Diyos. Ano yung madalas na hinihiling natin? Diba? Ito, number 1, kapayapaan. Sa atin kasi kapayapaan lang, kayamanan na. Amen? O ano sabi ng Panginoon? John 14:27. Kapayapaan, my peace I give unto you. Kapayapaan ko, ibinibigay ko sa iyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. You want rest? Gusto niyo ng kapahingahan? Matthew 11:28, come and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kulang tayo sa kaalaman? Santiago 1:5. Anyone of you lack wisdom? Ask. Sino man ang kulang sa kaalaman, humingi at sila'y aking bibigyan. Amen. Pinanghihinaan ka ng loob? Joshua 1:6. Lakasan mo ang iyong loob. Natatakot ka sa maraming bagay? Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Nag-aalala ka? Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious about anything. Amen. Sabi ko po sa inyo, walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin. Lalo na't alam po natin ito at alam niya kung anong pangangailangan natin at makakabuti sa atin. Amen. Sufficient grace is not a one-time supply. It is a daily provision. Araw-araw, kapatid. Bakit sinabi kong araw-araw? Tingnan niyo po sa Panagoy. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ito bawat araw-araw. Yan po talaga yung strategy ng Panginoon para ma-appreciate natin yung mga bagay araw-araw. Tingnan niyo po yung prayer, model prayer. Give us this day our monthly bread. Yearly bread. Hindi ganun ang tinuro ng Diyos di ba? Bigyan niyo po kami ng makakain sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Hindi ganun Araw-araw. Bakit? Para lalo nating ma-appreciate ang Diyos na yung provision po niya ibinibigay sa atin
araw. At kapag nakikita natin yon, lalo natin siyang araw-araw ding pinasa. Yan ang gusto ng Diyos. Sapagkat kung buwan-buwan, ang galing, isang buwang stock, sa isang buwan na uli tayo magpapasalamat pag ubos na uli stock. Tama? Araw-araw. Kapatid, tingnan nyo, etong binigay sa atin, ha? Hindi araw-araw, kada segundo, yung hininga mo. Hindi sinabing susuplayan kita ng hangin o ng oxygen kada isang buwan. Patay tayong lahat. Tama? Tama hindi? Kapatid, medyo huminga lang kayo ng malalim. Diyan makikita mo yung merong malaking problema. Sa hininga pa lang, ang laki na ng dinadala. Amen? Pero alam niyo ba, minsan doon tayo naiibsan? Yung kahit merong kang bigat, huminga ka lang para kang nagaanan. Di ba kapatid? Yun po yung biyaya ng Diyos na minsan hindi natin na-appreciate. Araw-araw ka bang gumigising, kapatid? Araw-araw? Hindi ba pwedeng isang linggo para at least tutulog mo? Ha? Nakakatakot kapag ikay natulog ng isang linggo at hindi ka gumigising. Amen? Oh. May mga bagay na ginagawa ang Diyos araw-araw at may mga bagay siya rin ginagawa siguro linggo-linggo. Pero araw-araw, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga niya rito, hindi nauubos eh. Laging sariwa sa bawat umaga. Amen? O, lakas para sa laban natin kung meron ka man ngayon. Yun yung biyaya niya. Tulong para sa pangangailangan natin ngayon. Yung dinadala mo, hindi mo kailangan niyang buhating mag-isa. May Diyos na handang tumulong. At sa araw nating dadalin, sa araw-araw nating dalahin at pasanin. O ito mga kapatid, bear with me. O sabihin natin kay Lord, sabihin natin kay Lord, Lord, sa biyaya mo, kakayanin ko. Kakayanin kong magtiis, kakayanin kong tumayo, lalabanan ko, at hindi ako susuko, anuman ang dinadala ko, at hinaharap ngayon. Dahil kung kailan ako mahina, doon mo ako pinalalakas. Amen? Hallelujah! It's a matter of declaration. May power din po kasi ang declaration. Kaya kung meron kayo pinagdadaanan, positibo lagi dinideklara nyo. Kinakanta nga natin ito, di ba? Let the weak say, let the poor say, because of what? Oh, it's a declaration. Can you imagine, sinasabi niya rin sa salita niya, let the poor. Kung ikaw daw ay wala, to sabihin mo, ako'y mayaman. Di ba? Let the poor say, kung ikaw ay mahina, sabihin mo na ako'y malakas. Kung ikaw ay pangit, sabihin mong ako'y, yun, positibo. Amen. Pinagaganda mo yung mga pangit na pwedeng nangyayari. Pero alam nyo, minsan, may inaalawang Diyos na unacceptable sa atin. Pero, only to find out, sa huli, dun mo lang marirealize na kaya pala yun pinahintulutan ng Panginoon, it is for your own good. Para pala yun sa ating ikakabuti. Pero at first, hindi natin siya maintindihan, hindi natin siya maunawan. Lord, why? And we question Him, Lord, why? Hindi ko naiintindihan, hindi ko naunawaan. Pero kapag ka tumagal, kapatid, yung mga bagay na yon at unti-unti mo nang natanggap yung mga pangyayari, doon mo lang marirealize, Lord, kaya pala pinayagan mong mangyari. Kasi ito pala yung gusto mong gawin. Pangatlo, kapatid,
sapat ang biyaya ng Diyos sa ating kinabukasan. Sa awit 23:1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya saan? Sa tahimik na batisan. Isa sa ating pinag-aalala ay yung ang araw ng bukas. Yung ating kinabukasan. May naghihintay pa ba? Siguro naman mga kapatid, wag naman po sanang mangyari. Pero if this is the will of God, then no one can stop Him. Eto po mga kapatid, ang sinasabi nila by April 15, yun na lang po yung stock ng atin pong gasolina. Okay? At pag wala na po tayong gasolina, stock or diesel, kasama na po na maapektuhan ang electricity. Okay? Lahat po tayo, hindi pwedeng hindi maapektuhan. Gusto nating pumunta man sa church, hindi tayo makakapunta. Bakit? Yung sasakyan mo, wala ng gasolina. Pumunta ka man sa church, kung may natira kang konting gasolina, sa church na dadatnan mo, wala ng kuryente, sa dilim tayo magpupuri. Mainit, hindi nyo kakayanin. Tama po. At yun ang, alam nyo bang mas matindi pa yan doon sa pandemic? Sa pandemic, pwede kang nang magtago Di ba? Lumayo ka lang, pumunta ka sa bundok malayo sa kabihasnan, pwede kang mag-survive doon Amen? Pero dito kapatid, paano ka gagalaw? And even yung mga kumpanya, hindi naman pwedeng magpatuloy. Bakit? Paano nila itatravel yung product? Wala nang gasolina. Paano nila patatakbuhin yung makina? Wala nang gasolina at walang kuryente. So lahat tayo ay freeze. Ngayon, anong mangyayari? Nakita nyo? Eto ngayon, hahanapin na ngayon ng tao, Diyos. Kailangan ng tulong Tama po. Gusto man pumunta sa church. Hindi ka naman makakapunta na. Gustong-gusto ng tao kapag gano'n gusto sa church Pero kapag wala namang mga ganong pong pangyayari, ating ka ba? Sa isang linggo na lang. May gagawin ako may pupuntahan ako May bisita kami Lagi natin ganon. We take it for granted. Pero hindi nyo alam mga kapatid, may time limit na binibigay ang Diyos. Ano sabi niya? Isaiah 55:6. Hanapin nyo ang Diyos habang siya ay malapit pa. So, ibig sabihin, may time period ng Panginoon habang siya ay malapit pa. Ibig sabihin ng Diyos, hindi nyo ako laging masusumpungan. So kaya nga, yung pagkakataon na binibigay ko sa inyo, eto na, hanapin nyo ako habang ako'y malapit pa. So ibig sabihin, hanggang may oportunidad tayo at kakayahan na gawin yung bagay na ito, huwag nyong ihayaang ma-miss yung bagay na pwede nyong gawin. Sapagkat darating pala ang araw, kahit gusto natin gawin, hindi na natin magagawa. Bakit? Hindi dahil wala ka ng kakayahang gawin ito, kundi nalimitahan tayo ng sitwasyon na nangyari sa mundong ito. Sana nga matapos na. Parang ang pagkakarinig ko, parang nag-giveaway na ang Iran. Na hindi na nila gustong itapusin yung pong laban. May plano pa rin ang Panginoon sa bagay na yun. Amen? Kapag ka inalaw ng Diyos, meron siyang dahilan. So ito po, mga kapatid, sabi niya rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. We are provided for. Ayan Amen? Hindi ako magkukulang. Ayon dito, hindi natin problema yung pangangailangan natin. Sapagkat ang ating pastol ang maghahanda nito para sa atin. Kahit hindi natin alam yung hinaharap, kahit pasabihin natin na walang katiyakan, alam nating sapat ang Diyos upang dalhin tayo doon sa dako pa roon, kung saan masusumpungan natin ang kanyang kahabagan. So sapat yung kahabagan niya. Amen. We are not only provided for, eto pa, we are guided. Ano sabi niya ron? Inaakay niya sa tahimik na nabatisan. Alam niya kung saan niya tayo dadalhin. Amen? Kung saan hindi tayo mawawala at maliligaw. Alam niya kung saan yung tama at magandang lugar. Siya po ang umaakay sa atin kung saan tayo papunta. Sapat yung kakayahan po niya. Amen. We are guided. Kaya nga wag natin aalisin ang Panginoon. Hindi lamang po tayo guided, we are protected. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinahihimlay niya. Pinahihimlay niya. Ano ibig sabihin ng pinahihimlay? Kaya nating humimlay ng walang takot at pangamba. Dahil alam natin na mayroon tayong pastol na siyang tumitingin sa atin. Pananagutan ng pastol kung may masamang mangyayari sa kanyang mga tupa. Kung sa natural na pastol, ganun niya iniingatan ang kanyang mga tupa. Lalo higit ang pag-iingat sa atin ng Diyos, sa atin bilang kanyang anak na ginamit doon. Amen? Mga tupa't anak. Amen? Ang iniingatan lang ng Panginoon ay ang kanyang mga tupa. Pero yung mga may tupa, hindi niya iniingatan yan. Kasi tupa lang, hindi yung tupang may tupa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba'y tupa? O may, hindi na ako nagsabi niyan, kayo na. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. And then finally, sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating sumagot si Jesus, ako. Yun po ang dinang ko. Ako. O binanggit niya rin, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako. Okay? Si Lord ay hindi lamang bahagi ng solusyon. Siya po ang kompletong solusyon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pong kamatayan po niya sa krus ay sapat na para sa ating kaligtasan. At wala na po tayong kailangang idagdag pa sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po ba kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos? Alam niyo ba kung ano ang mabuti? At kung ito ang mabuti, yun ba dapat natin gawin? At kung ito ba'y nakalulugod, yun din ba ang dapat po natin gawin? Di ba? Sabi nito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Kung tayo po ngayon ay sa Diyos, dapat, kung ito'y mabuti, dapat nating gawin. Tama po? Kung ito ay para sa kaluguran niya, yun ang dapat nating gawin. O, tingnan niyo po kung ano yung mabuti sa Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod saan? Na ating tagapagligtas. Ano ibig niya? Ang ibig niya, lahat ng tao maligtas. O kayo na po sumagot. Lahat po ba ng tao, sa tingin niyo, ligtas? May mga mahal nga tayo sa buhay na hindi natin nakakasama. Paano sila, kapatid? Hindi naman pwede na wala po silang ginagawa para sa Panginoon. Wala silang relasyon sa ating Panginoon. Paano mo nasabi wala silang relasyon? Kapatid, ang relasyon ay ini-establish kapag ikaw ay nagbibigay ng oras at panahon. Pwede bang wala akong oras sa iyo at wala akong panahon pero sasabihin ko, oy, meron tayong relasyon. Hindi pwedeng ganon. Nabubuo ang relasyon saan? Sa time na ibinibigay mo. Amen. Sa panahon na inuukol mo. Sa interest mo dun sa tao na magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Tama po? Pero kung binabaliwala mo yung tao, I doubt na ma-establish mo yung relasyon doon sa tao. Likewise, ganun din po sa ating Panginoon. At ito, sabi ng Diyos, ito ang mabutit na kalulugod, ang maligtas ang lahat at makaalam ng katotohanan. Kapatid, hindi pwedeng maligtas ang sino man not unless malaman niya kung ano ang katotohanan tungkol po sa layunin ng Diyos. Are you with me? Kaya sabi niya, I am the truth. Ako ang katotohanan. Merong katotohanan na dapat pong ma-reveal. At kung hindi po tayo after, kaya sabi po ng Diyan, sabi niya, hanapin niyo ang katotohanan. At di ba? Hanapin niyo ang katotohanan. May katotohanan na dapat nating malaman. At inireveal niya rito sa atin, I am the truth. Kapag hindi ho nangyari yan, mga kapatid, ito, adalas sasabihin ko sa inyo, salamat po kay Ann Ross, kay ate, okay? Na nag-invite doon sa 3 inimbita. Kapatid, listen. Kahit na tayong lahat ngayon, guaranteed, na pupunta sa langit. Because of what you did. No? You believe in Christ.
You follow Christ. Pero kung hindi natin kasama ang mga mahal natin sa buhay sa langit, wala akong kwenta na nasa langit ka. Bakit? Isipin mo, mahal mo sa buhay, ang isinalba mo lang sarili mo. Ang inilapit mo lang sa Diyos, sarili mo. Ang in-encourage mo lang na maglingkod sa Diyos, sarili mo, pero hindi mo kinonsider sila. Bishop, ayaw nila, matatanda na, may mga kanya-kanya ng gusto Kapatid, hanggang may kaugnayan sila sa'yo, bunga ng pagmamahal mo. Kung totoong mahal mo sila, de baling lumalaban ang loob nila. Ang mahalaga, alam mo yung gagawin mo, tama at mabuti at nakalulugod sa Diyos. Dahil gusto mo na lahat ng pamilya mo maligtas. As for me and my household, we will serve the Lord. Amen, kapatid? And don't be rejoiced because you see yourself in heaven. Lord, salamat, daligtas ako. Pag tumingin ka sa kabila, nakita mo, mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, nagdurusa, humihiyaw. Dahil hindi nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. O ngayon, paano ka magre-rejoice sa kabila? Na nakita mo silang nagdurusa at naghihirap. Kapatid, do something. Pray for them. Kung hindi mo kaya magsabi sa kanila straight, pray for them. Sapat ang biyaya ng Diyos. Isang araw makikita nyo, lahat ng mga mahal nyo sa buhay na ipinapanalangin nyo, hindi nyo na kailangan pilitin. Sila na mismong magkukusa. At one thing na gusto ko i-guarantee sa inyo, whether they like it or not, listen, this is the promise of God. Sa Roma, mababasa nyo ito. Isinusumpa ko, sabi ng Panginoon, lahat ng labi, lahat ng tuhod, luluhod. Lahat ng labi, magsasabing ako'y Panginoon. Mismo ito ang binitawang salita ng Diyos. Sinusumpa ko, lahat ng tuhod, luluhod. Pag sinabing lahat, anumang nasyon ka, anumang lahi ka, basta ikaw ay created ng Panginoon, being His creation, isang araw, luluhod ka sa Diyos. Isang araw, bubuka mo bibig mo at sasabihin mong siyang Panginoon. Amen. Ito, challenge ko. Bakit hihintayin nyo pa na pinipilit kayong paluhurin kung pwede naman kayong lumuhod ngayon? Amen? Hindi kailangan na pilitin kayo na gawin ang isang bagay kung alam mo na iyon ang tama at mabuti na dapat mong gawin. Amen? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Konklusyon ko, sabi ng mundo, kailangan mo pa ng higit. Ngunit sagot ng Lord, sapat sa iyo biyaya ko. Church, kung nasa atin ang Diyos, may provision tayo. May lakas tayo, may pag-asa tayo, may kaligtasan tayo. He is more than enough. Amen? Amen? Challenge ko sa inyo. Tanungin natin ang sarili natin. Sapat na ba ang Diyos para sa akin? O may hinahanap pa akong iba? Siya na ba yung sagot sa pangangailangan ko o may inaasahan pa ako? Kapatid, bahala ka na. Kung hindi pa siya sapat sa iyo, para sa akin, sapat ang biyaya ng Diyos at hindi ako magkukulang. Amen? Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos at hindi tayo magkukulang. Tayo pong lahat ito, may.